at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 3:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-ana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Nagsalamat umay hapon sa ato mga kaigsunan nga nagasunod nagapaabot na ning ato karon nga katulo lang nga sa usa ka semana mabati ang programa nga Nuda Biritas. So ako kamo nga pasalamatan sa inyong loyalty nga gipakita ninyo dinhi sa Nuda Biritas og ayaw pagduha-duha, ayaw pagpanuko in kasog do na mo'y mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi. Bukas ang atong linya, atong tinagsaon ipasabot ni nato sa atong mga suking tigpaminaw, ilabi na sa mga bag-o nga nakasunod sa atong programa. Mudawat kita kining atong programang Nuda Biritas sa mainyong pangutana pinagi sa cellphone sa 0917 704 3210. Akong sublion 0917 704 3210. O ang lain nga pwede nga inyohang masulti ang inyohang mga pangutana diri sa Facebook, no? Sa Facebook sa yung kaayon ninyo ni ilabi na kadto nga makahibaw gyud sa ato diri nga nakasunod na. So sa yun ra ang sa Facebook ay kasagaran sa mahibalo nini katumang mga bagits-bagits pa lahi lugar sa mga hamtong o kasagaran na ba sa magapadangat sa atong mga pangutana madawat nato gikan sa mga hamtong ng mga edad muna nga usahay di sila makatultol makapaagi sa Facebook. So patabang lang sa atong mga anak apo diha na kung mahimo, no, kay aron nga matubag natong inyong mga concern, mga pangutana. Ang mga pangutana dinhi may kalabutan sa butang legal diin ang Nuda Biritas gapaning kamot nga ato kini nga ma-explain, mapasabot po diha kaninyo kutob sa atong mahimo. Ang ato ang pamaagi sa pagtubag sa inyo nga mga pangutana kini kuan elaborasyon gyud taman-taman sa ginawa ang tubok og tuyo nato mao nga masabtan ninyo ang mao nga mga tubag nga among ipasabot dinhi sa Nuda Biritas program. Manginaot ko nga nining atong usa ka oras kapag padagan sa programa sa adlaw nga Lunes o sa Miyerkules, Biyernes pod, no, katulos sa usa ka semana. Ang tanan nato nga natakol nga mga pangutana og mga tubag, no, inyong matiman-an og madumduman kay makatabang magud ni ninyo dili pa ni siguro karon, no, pero mabot ang panahon nga naay mga problema nga mubutho diha kaninyo makadumdum na dayon mo sa atong gipangisgutan. So akong hangyo diha kaninyo focus mo samtang maminaw mo sa atong Nuda Biritas o paka-take note. I-take note ninyo, no, sama sa usa sa akong mga amigo nga every sa kada MWF matud pa niya magatanggid siya, ga-farming siya, gauma siya, pero pag abot na og alas 3 ang takna sa kapunon muli gid siya sa payag og salog kawayan di bugna-bugnaw, no, mag-ubo-ubo kuno siya dito sa salog unya pero naa sa notebook nga gihawiran og ballpen kay maminaw din siya sa ato nga programa aron niya i-take note ang ato mga diskusyon.
So kaninyo nga naminaw, i-take note kung mahimo, no? Ilista matud pa sa atong kinagalingon nato nga pag-istorya, ilista ang inyohang mga madunggan nga mga tubag nunot sa giduso sa nga mga pautana. Dinhi ako sang ipabaw da kaninyo nga naa ta YouTube channel o mahimo nga inyong matultulan kini. Pinaagi lang sa pag-open niya na buksi ang mao nga YouTube channel sa Nuda Veritas. Sama ning mosunod, Nuda Veritas CDO, no? I-type Nuda Veritas CDO. Pag tuplok niya na, sigurado ko nga magawas na ang nagkalaling episode sa programa nato nga Nuda Veritas. Magpili lang mo, ha? Okay. Suble 0917-704-3210. Mauna ang ato ang Selby giya para kaninyo sa inyong pagpadangat via cellphone, ha? Sa atong programa sa Nuda Veritas. So atong pabuton ang inyong mga pangutana. Ang unang pangutana nga atong hatagad og pagtagad dinhi sa atong pagpadaguban sa atong programa mauni, no? Condrado Bonghay Liropan. Natingala ko, no, kay ug taas dili na magyud lugar siya. Katong previous nga kuan sa nangaging mga kapanahonan, kumpleto gang apelyido nila Liropan. Dinhi Lirop na o tapulan na kaayo ba? O Lirop. No, sige lang. Basta ma-recall ko lang ang apelyido, ako maginang masulti din no? So ang unang pautana ang atong tubagon gikan sa usa sa atong mga suki nga nagapaminaw dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa Nuda Veritas gikan ni Condrado Bonghay Liropan. Hi Sir Frank, good afternoon. Kung mamatay ang adoptive parents, pwede ba i-revoke ang adoption kung gusto sa bata mobalik sa biological family? Kining adoption sa pagkakaroon di man basta-basta ipaagi pa man sa husgado, no? Doon ang gitawag na to og legal adoption. Oo. Pero kung buhi na ang gadap, malisod nimo nga imong unsa na bakwion nimo ang nga dili ka pa-adapt. Kay mag-agi ka sa insakto pod nga proseso. Kay ang proseso sa adoption malisod. So ang proseso sa pag-renounce, pag-revoke sa imuhang kining adoption, kining moagi pod sa insaktong proseso. Now, tagaan man nato usually o due process ang adoptive parents to speak out why nga imong i-revoke. Nakinsa pa yung musulti nga namatay naman na. Ikaduha, there is no need to revoke the adoption kay kung patay na ang nang-adopt, so separated na, buwag ka na. Inunta, ang inyong relationship as adoptee and adopter, buwag na siya. So, unsa pa may kapusalan na, magpabilin ka lugar nga, ibutan talang panalitan, adoptee, pero, inutan lang sa pagkasulti, kung tiguha ni mong i-revoke, ayaw na i-revoke, buwag naman mo. No. Unsa pa may kapuslanan lugar ni ana. Imo mang i-revoke nga patay naman tong adapt nimo. Ngano man ikauwaw lugar nimo nga magdala-dala ka sa apelyido o sa family name nga dili imo, ha? Natural magyud na kay mao man ang epekto sa adoption. Ang epekto gud sa adoption, you have to inherit and follow the name of the adopter. Unsa may rason? No, kay na may mga circumstansya nga pwede lugar hukasan nimo sa katugod, pero unfair sab kay namatay naman ang ga-adopt. Okay, gusto sa bata mo balik sa biological family. Oo. All right, kadyot lang ha. Next, gikan to ni Condrado
Lirupan, Septem Virgo. Nakoy pangutana si Frank sa Nuda Veritas unsay legal effect kung ang biological father wala ka hibao nga giadapt ang iyang anak kay ang mother ra ni perma. Wala kahibaw nga giadapt ang iyang anak kay ang mother ra ni perma. Wala lugar mahibalo ang amahan ni ini nga gipadap lugar ang anak kadto mismo sa lain nga tao. Dili mahimo. Silang duha gyud, no? The legal effect is null and void. Kani man mahimo. Kay ang pagpadap nimo, it should be and should have a full unequivocal nga consent, unconditional nga consent. Kadi mabiya nalim ang pagpadap sa bata. Mobita pod ang huwes maniguro nga kinahanglan na ay consent. Na kung doon ay consent, unya gawas og inunta illegitimate child. Pero husband and wife, ang husband and wife should be able to express their unconditional consent nga pwede nilang ipa-adapt ang ilang anak ngadto sa adopting parents sa ginikanan nga buot mag-adapt. Kaya di biya nalim ang epekto na na kung ma-finalize na ang tanan nga na-adapt na si Juan de la Cruz. So kinahanglan ang husband and wife kung siya panalitan anak sa magtiayon. Pero kasagaran sa mga adoption, naasa ako na ibaw ang tuod, husband and wife. Gusto nila ipadap ang child, ang bata, no? Pero naapoy akong kakadungan, og sagad gani, mga illegitimate child kay, ang parent, walay legitimate means to live. Meaning, wala siya income nga insakto, walay sakto nga trabaho, o kung saan man nga mabuhi niya iyang kaguling anak. Maglisod na siya palit o pampers. Okay man dito sa bukid-bukid part kay wala may pampers. Sako sa harina man lang. Parehan ako. Walay pampers. Uy, kaniad to. Sako sa harina, okay. Alright. Sige, September Virgo. Okay. Sorrow in lives. Kung ang suspect adunay urgent medical treatment to abroad, sa abroad, pwede ba niya ipabaylo ang iyang passport sa court o cash ban para temporary nga matangtang ang travel ban? Dili ko familiar na ini, no? Pero the way I look at it, dili na pwede. Kaya ingon ning proseso. Kay wa pug ko masukad nga kining proseso part mo i-practice ning mga panahona. Kay ang imo pasabot ipabaylo ang iyang passport sa court o cash ban para temporary nga matangtang ang travel ban o murag piyansa. Lahi ni siya o dili ni ako pagto dili ni common nga practice o dili po ko ingon nga nasuhito nini nga matang sa pambaagi, no? Pero sa ako lang tanaw on its face, dili ni siya basta-basta, kaya ang purpose god na ng passport lahi man, no? Alright, palitan karon. Ibutang talang panalitang kasban. Na kasban ba din ng passport? Di man. Okay. Oliver Ampong Nalual is watching. Nuda Veritas, maulan na hapon si Frank. Ay gawan diha. Amurag mampuda siguro dire, no? Kuhaan unta na kog passport akong bata na 2 years old. Pwede ba kaha ni siya maski ing ani iyahang pangidaron? Di ko katubag nini.
O mangutana kanini sa DFA. Okay, sila gyud ang klaro. Pero I think akong tanaw buhatang ni ako lani no passport. Kay mo pa ni ang gamito nimo pag entry to another country. Murag take it bitawag na to nana. Oo. Nga kuan kining ipakita nga pwede ba ko makasulod sa inyo? Siya ang bata is a separate entity, is separate person. Sama sa dakong tao, mature na pangidaron, he has his own passport to allow entry dito sa uban nga nasod. Na kanang 2 years old is another entity, separate person. So I think naagya po na. Okay, mauna ni pangutan ni Kuan Miluards Arik Laksig nga pangutan na siya niabot ra gyud imong pangutan sir. Lami ba gini kapiha ilabi naglibre asas kalami gigayo. Good PM Sir Frank, regarding ni sa mga luti sa akong amahan nga namatay na mga luti. O daghan din sa akong amahan nga namatay na. Kaming mga anak nagtikad niini sa 40 na katuig. Among nahibawan nga na mortgage man daw kini sa usa ka insurance asa ba sumpay nini dira insurance company, pero nahapay og na-close na, wala na pod nila mabisitahan dire. Ni prescribe na ba kaha kini og ma-reconstitute ba namo ang mga title. Tanawa sa unsa status sa mortgage, no? Kay daghang mga pamaagi manggod, daghang mga pamaagi. Tanawa unsay nakasulat sa contract of mortgage. Napurdoy na but ipasabot kining mao nga insurance pero nahapay o lagi napurdoy, no? Og na-close na sa tupan non-existent na mao nga kining kompanya, insurance company, no? Ang insurance company kung napurdoy it will sa balaod sa corporation code ang mga kompanya adunay 2 years nga allowance, no? Nga dili sila diretso lugar mo cease to exist. Naapay 2 years allowance, gumikan lagi kay naapay preparahon siguro mga kining part of the process. Dili sila wala din diretso, no? Kining mao nga insurance. So kung panalitan napurdoy ang kompanya, no? Unya dayon na bungkag na silbi ilahang kompanya mga 2022, so plus 2 years unya aya pa, no? Kay 2 years man ang kining ang allowance nana. Aya pa lugar maputol pag-exist na maong kompanya 2024. Sa to pa wala na gyud totally ang maong kompanya. Now I suggest nga naaman mo diha in position man ang mortgage ang mortgagor dinhi basta gani prenda, no? Ang absolute owner should continue to possess the property. And I think, and I would like to believe, nga kamo na ay in possession niya na. Okay?
Doon ako'y suggestion to double check. You go to the office of the Register of Deeds. Kung doon na mo'y kopya sa titulo sa yuta, pangayo o bag-o nga kopya, certified true copy sa titulo sa yuta, diha na to mabasa ang annotation. No. Nga na-transfer na ba automatic ang ownership gumikan sa kadugay sa panahon nga wa ninyo malukat. Sa mortgage good, naa pa may gitawag na to og period nga di ka man automatic ang mortgage, dili automatic nga makapanag-iya sa prendado nga yuta. Napay igo nga panahon, tugutan ang nagprenda to redeem the property. Kung dili na ma-redeem ang property, basin o doon na nailaing tag-iya. Okay? So, kung doon nailaing tag-iya, ma-annotate na dito mismo sa titulo sa yuta sa inyong ginikanan dito sa Register of Deeds. Ang akong suggestion, klaruhon ninyo, kinsa pa ang tag-iya niya ng mao nga titulo sa yuta. Pinaagi sa pagpangayo og certified true copy. Kung makuha na ninyo ang certified true copy sa Register of Deeds, na ay mga annotation diha. Tanawa og unsay status. Diha maamgo o ma-realize ninyo nga amo pa ba ni or wa na may katungod sa pag-claim nini kay napasagdan ni for how many years wala pakaban-an namo sa among pamilya basig automatic kinigipanagiya na ngadto sa laing tao. Makita na ninyo ang status tanawa lang diha sa Register of Deeds. Tanawa lang. Gaminsyon ko kaganina nga dili automatic mo mawala, mo cease to exist ang mao nga kompanya. Doon ay allowance nga kining 2 years. Kay aron masuta nato nga kung naa pa diha, pwede nato ma-verify ang status. Pero wala naman, kamo in possession mo. No? In possession mo. Kadiyot lang, unsa ba di? Titulado, nga problema dili ni titulado. Regarding ni sa mga luti sa akong amahan nga namatay na, kaming mga anak nagtikad ni ini sa 14 na katuig. Tanawa diha, no? Tanawa diha. Tax declaration, usan ni sa makatabang ninyo. Pagtanaw ninyo, kasi gabayad sa tax declaration, chances are, posible nga sila maunay tag-iya. Pero kung panalitan, diha mismo sa tax declaration, kamo lagya po'y tag-iya, meaning ang nakahupot ni ini for the past few years. Wala lugar magpakabana, o kung sabay status, nagpasabot nga inyo pa na. So, saan sa mga prueba, pagpamatuod nga, you retain the possession and the ownership of the property. And that property continues to be owned by your family. Yun na lang. Klaruha lang, no? Dili ta, inunta, samarili makaingon nga, wala na mo, ibasin o inyo pa na, nini mga panahon na. No? Kung ma-revive ang mga kompanya, ang butong kano sa ba ka natangtang kano sa ba kininawala kining mao nga insurance, no? Manang pangutana kay diha ato ma-review na to ang status na dayon sa mortgage, matrace na dayon na to. Meantime, you have to enjoy kay naaman mo in position sa kung pagtuo. Daghan ning mga lute sa kung pagsabot kay nag-ingon man mga lute. Oo. Okay. Kidot.
El Guerrero, Junjun Macas, Noda Berita, Sir Frank, na ako'y problema. To nasab, gamay rani para sa imo. Hoy, kadyot ha? Gamay rani para sa imo nga sapian. Apan ako nga pobre, dako ni nga problema. Kay ako vlog mo earn man og $3 per month. Sa to pa kung $3 karon ang per dollar pila 59 pesos times 3 mo lugar na per month. Ay okay na kay na. Oo. $3 man lang na kasi wala, no? Kay akong vlog mo earn man og $3 per month. John, klarohon taniya. Kani mo kinapayas ni or gatugang ka lang yung tinuod sa kuan kaning mapaubsanon lugar nimo nga pagpaybaw diri kanako o unsa ba pagpangambog ba ni $3. Oy okay na kay ni. Kung ako'y checks kay ulitaw ka paman, pwede ka na nakong pamanhon, makabuhi na ning $3. Oy, unsa ba'y problema nimo do? Tinuod ba nga tinuod ba mga vloggers kay pamtangan na og nagtax ni Recto? Dungog-dungog raman na, no? Wala pa'y klaro. Wala pa'y klaro. Pabutan lang kay si Recto dili makatumo-tumo og pahamtang sa buhis. Dili ni iyang gahom. Ang gahom ni Recto, pagpangulikta lang og buhis. Ang gitugyanan, nga mo'y magpanday og magmugnag authority, kung isgutan ang pagpamuhis, mao ang Kongreso. Ang Senado o ang House of Representatives. Nga sa ato pa, kung wa pa ni may isguti, dihin dapita sa House of Representatives, o ingon man sa Senado, wala pa ni. Ay kahadlok. Unya, for every rule, there is an exception. Sama sa income tax. No? Dili tanang mga mulupyo sa nasud sa Pilipinas nga dunay income, buhisan sa gobyerno. Dunay exemption. Na panalitan, og mulugwa kini mao nga balaod nun, or balaod, nga magpamtang sa buhis nga to sa mga vloggers. Nagtuo ko, gamay man ng imuhang income, na ginuton pa lugar na sa gobyerno. Ay kabala ka, John. Ay kabala ka. Ikaduha, layo pa ni tinuod, awayunon pa ni. Wa ko kadungog, adunay na inak, o naaprubahan nga balaod, may tungod sa taxation sa atong mga vloggers. Nayugon-hugon, no? Pero gusto na ko maklaro. Now, kung doon na ka na'y kopya sa imong gikahadlukan, tagay ko. Ay pag duha-duha o istorya din rin ako. Nabaw ka man sa mo ang asa na himutang ang amo ang Sibihana, no? Gold Radio. So, pwede ihatod ni mo among kopya. Kaya atong tagaan nagpagtagad po dinhe. Alright, nalasige. Buras ka bataan, Noda Veritas na igiprenda sa ako ang cellphone, Sir Frank. Na igiprenda sa ako cellphone, Sir Frank. Nahulog ko ni og naay gamay rang tipak sa casing. Ay casing raman ni, no? Unsa man ni casing kanang putos? Pulihin na lang na casing. Karon kay gasto sa ako ang amigo, ay gusto siguro ni, nga pabayran daw kay kung dili ireklamo daw ko niya sa barangay unsay angay nako nga buhaton. Ipareklamo. Nya tubaga didto. Primero, man siguro na nimo tuyo Kay kung gituyo pa, imo na nang gibalibag, dili pabuton nga mahulog. Ato ba nga? Gamay raman nga kantidad, naman diha dagan sa kilid-kilid ni. Tag 50 pesos na mga gani ang casing.
Hibaw ako maka-afford ka. Pero kung gusto yun niya, sige, atos barangay. Karon mahago po siya og pag-file og reklamo. Tuguti ang barangay nga mo ay makatabang sa pagsulbad ni ini. Gusto galing niya. Amot ako ipasabot mao nga gamay nga butang kung amigo pwede na to mapasaylo. Okay lang ni Brad, okay lang ni Brad. Tana bitaw. Ang uban nga ni dili lang kissing, gakatumban pa ang cellphone. Di ba? Sige. Laagan nga angkol. No da veritas naaman mi balay sa Malitbog, Sir Frank. Once a month, rami gadto didto. Kay farmhouse rato. Pagbisita na mo, kay nadaot ang mga koral. Ani, kay naagian sa pison. Tungod sa pagpatag sa mao nga dalan. Seymour. Patag sa maugdalan. Laman mi anang panahuna sa pagpatag sa yuta. Asa man mi mudangot sa reklamo sa pagguba nila sa amo ang koral. Adto kas pulis. Kung doon ay naka-witness na itong mga panahuna sa pagguba sa imong koral, kay giagian sa pison ko na. Okay lang nagbisikleta, kay madala pa nagpasaylo, pison nga mudamag sa koral, dako kay kana nga damyos. So, gatuo ko, nga naay nakalantaw, nakasaksi nini sa mao nga pison, kay dako ko nag-inadaran, siyaro basab ang mga silingan wa makalantaw, bisan lang sa pagpahinumdum nga naay pison diha color yellow nilabay. Inana lang ba? Himuon nimo nga witness pod sa susamag bahin, pag-i-record lang kini sa pulis. I-record lang diha. Kung argubyado ka, ang police report, gamito nimo na nga support sa imong reklamo batok nitong tag-iya sa pison. Apil na ang driver na to. Unsa man to, i-establish. Disgrasya ba to? Or tinuyo pasab to? So, mo nang imong isugilon dito sa pulis, sa imuhang pagpablatter na ng mga butanga. Ha? Sige. Alright, si Milo Ards Arilaxi, si Frank 1967 pani na mortgage. Nya napapas na katong mao nga kompanya. Pagpaniguro lang, pero kung confident mo, no? Naalagyapon mo sa kining pwesto for 40 years since 1967 na mo'y superior right. Pero gusto lang nako malimpyo ang record para di maglabad inyong ulo. Kay basin og naay annotation, may bawaan ninyo ang status. Murag naay annotation because of the adverse claim na niguro lugar ang insurance company. Nga pagtanaw sa record, doon na iprenda, etc., etc. So, nag-adverse claim sila. Oo. Aro nga, kining yuta nga inyong gamit silbing uma for 40 years, dili basta-basta madispatchar. Dito, may bawaan na nimo ang tinuray nga status. Wa ba'y communication, wa ba'y suwat, wa ba'y mga reminder, gikan mismo sa mga insurance company, sa status sa pagprinda sa mga luna sa yuta. Kung wala, padayon lang diha. Padayon lang diha. Okay, pwede man ta, no? Unsa ba'y titulado ba ni or tax declaration lang? No? Kaya pwede man ta ngadto-ngadto maka-claim nini. Primero gusto na to maklaro. Agricultural land basab ni. Diba? Tanawa ang status. Pero akong tanaw, murag agricultural, o niya inyong gitikad, wa mo'y tenant silbi. Kaya nagtuo man mo nga sa inyong ginikanan, kamugi tag-iya, motong nadawat sa atol sa gidawat sa pagprenda. Siguro insurance company, dili po tanga, di siya mo dawat basta-basta sa prenda,
kung dili ugwa niya masuta, nga kamo gyud ang absolute owner. So tanawa lang, ha? Palihog. Klaruha kay ako tanaw, murag inyo lang gihapon eh. O, kini nga mao nga luna sa yuta. O, 1967, murag grade 1 pa ko or grade 2 o sa ba ni grade 3. Be, abot. Kapoy na kong timaan na. Ingon na lang ang kahimtang. Okay? Sige. Oh, basta, ang the only way to determine whether or not kini nga property na pabilin ba sa inyong nga posisyon, you go to Register of Deeds. Na maka mo i-file copy ni ining mao nga lote. Ug naa, good. Tanaw na ko, dili noon, ang primero na ko imagination basig public land, pero dili kay gidawat man oprenda. So inyo gini. Okay. Sige, padayon ta. Din sa ato ga pagpanaguban sa ato ga tulumanon. Kadyod lang ha. Sige. Doon na mo'y lain nga pangutana. Bukas ang ato ang contact number dire sa 0917-704-3210. Alright, kadyot lang ha. Uy, di may... Sir, labay ko NHA, daghang basura. NHA, asa dapit niya nga NHA? Nag-report na to diri labyan ko no diha sa NHA, labay ko no na ako no basura. Okay. Sige. Akong hatuwatan na ganyong pangutana, basta doon na mo mga ipadangat nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Mintras tanto, naapatay oras. Okay? Sige. Dirita, balik ta diri sa ato sa Facebook, silipon na to pagbalik. Kay basin og dunay lain nga mga pangutana. Wala mi copy, title, number, ra. May problema. Ato walang gyapon ka sa Register of Deeds, then dapita sa Malay-Balay Bukidnon. Imo lang ingnon nga wa mi kopya, pero ni ay may title number. Aron makatabang sila sa pag-locate sa mga titulo sa yuta. Ilabi na kung doon ay title number, series number selbe, dili na kada siya pwede nga mapapas kay magpabiling ka na nga number. So dito, mga ikalagkopya, mo nga mga ikong certified true copy, nalimta na mo, wa may file copy kay etc. sa rason, imo lang sugin lang sila, pero ni ami title number. Sigurado ko, tabangan mo diha sa Register of Deeds. Ang ato lang pagpaniguro sa status ni ana, aron dili mo kayagaw. Usa sa mga ilhanan, kung ayuta inyo hapabang, bahina na. Extrajudicial settlement ka inyo papa namatay naman, no? Extrajudicial settlement, bahina na ninyo. Pila mo ka mga magsuon? Pagbahin-bahin ninyo na ipasukod man na. Okay? Subdivision of lots. Kung walo mo nga mga isuon, bahin-bahin na sa walo. Ang magbahin na ang surveyor. Pag-uwi ng survey, na ay mga proseso diin ang surveyor maunay mo tabang sa pag-process ni ana, niya ihatag dayon ang kopya diha ninyo. Siyempre, dili mo mutagaan di nyo bayran ang surveyor. Unya, inyo dahin ka na iparehistro, magbayad sa kita o estate tax sa BIR. Estate tax kay ato man ang sinunod nga property gikan sa atong ginikanan. 6%. So, ang pag-aboton sa BIR, kung nakita nila nga ang inyong mga papilis is in order,
Ang sunod nga pag-abuhaton mao nga isyuhan mo og certificate authorizing registration. Ang certificate authorizing registration mao nay bitbiton ninyo plus other requirements. Mga ginagmay na ang mga requirements nini. Transfer tax. Usa na sa mga requirements. Sa extrajudicial settlement, by the way, na ay proseso niya na. Sabot-sabutan sa imong mga igsuon, kaya na ay bayronon niya na ay publication requirement. Usab niya na. So kung makompleto na tanan, human niya na, kay pangitaon na sa BIR ang kopya sa publication, nabayran ninyo tanan, ang pinakakatapusan tunulan mo sa Certificate Authorizing Registration. Maunadayin ka to ang inyong bitbiton. Ipakita dito sa Register of Deeds plus other attachment. Aron marehistro ang inyuhang bahin ubos sa inyong tagsa-tagsa ka mga pangalan. Buhatan na ninyo. Usa na sa mga pamagi to determine kung kining yuta ato pa ba ni, huwag ini matayog. Na kung matituluhan na, usa pa may klimon sa insurance. Napasagdan nila. Naigitawag na to og latsis. Umos atong balaod, naigitawag na to og latsis. Unsa may latsis sa Benicia? Ang latsis, usa kini ka balaod nga gasundon. Nga kung panalitan, di ka magpakabana sa imong katungod. Isip usa ka tag-iya panalitan. Sa sulod nga mga dugay-dugay nga panahon, wa nimo pakabana ang imong katungod, isip usa ka property owner. Naglaps na ang imong katungod. Sa imong pagdanghag, wa ka magpakabana, dili ka na labanan sa balaod. Kaya wa ka man magpakabana. Mao ni nga sitwasyon karon for 40 years. Di ba? Tanawan na ninyo mayo. Makayo po na ninyo kung ninyo nang bahin-bahin nun. Kay individual na ang ownership. Dili na common. Karon sa kong pagtanaw, mura ni og common. Ang problema sa Manila, ang problema sa Manila taba gimortgage sa akong amahan. Di na may records na nagyod, di man na mawala. Bisan o mag-claim ka din Bisan o mag-claim ka din By the way, na ay contract, di ka na mahintabo nga walay mortgage contract or contract of mortgage. Na ba'y contract? Imagine nun po nimo, 40 years, dugay-dugay biya na. Mr. Milliards, ang problema, ang problema to kuno sa Manila. Tanawag na ba'y contract? Tanawa. Kay aron klaro. Pero kung tanaw na ko nini, kung ako lugar usa sa mga tagian nini, dili na nako nihatag kung bawion, oy. Na kay problema, Mr. Insurance, wa nimo liho ka. Ang balaod, dili mo tabang nimo. Labi na kung danghag ka si mong katungod mo ng latches. Okay, sige. I hope na masabtan to ni Mr. Milo Ards Ari Laksi. Pila ba mo ka igsuon? Bahinangan na ninyo. Ako pagto kay mga luti man sa to pa dako-dako ni. Dako-dako ni.
aron marehistro. Okay, nalasige. Thank you. Alright, balik ta diri sa basin og dunay pangutana diri sa Pikas. Okay, wala. So, muna ni, no? Ang ato ang ipaibaw de kaninyo nga insofar as ato mga pangutana, salamat di ay. Doon ay lain nga ako itakol din dili ni siya bastos, no? Ang problema nini, ang usa ka parte nga maynodanon sa lalaki, ang pikoy, may maning pikoy paminawon kaysa lain nga word. Di ba? Ang pikoy, sabot ba magpikoy? Male organ. Oh. Ang pikoy part, giputol na may mga kaso gininigani ato magakandunggan. No? Ambot og nakadungog ba mo nga naay sagad nga mga kaso silusang asawa gigunting ang pikoy. O gigunting ang pikoy. Daghang interesado nini sa mani. 5 ako pang subayon, sir, kung naa. O tanawa ang problema sa Manila, tanaw-tanawa. Oo. Gusto ko makita ang iyong kontrata o naa pa ba? 5 sa maning 5 minutes? Oo. No. Okay, nalasige. Padayon ta. Ang problema nini, ang male organ sa lalaki, pikoy. O, mas mayo maning word nga pikoy kaysa lain nga term. No, kay murag kung ano to, delikado paminutong usa. O murag siyaw kay siya ba, paminaw na maining pikoy kay disinte o gamay. Ang pikoy, na disgrasya, no? Gigunting sa asawa. Ti o mo naggunting sa asawa. Kay silusa kayo ang babae. So ang pikoy sa lalaki, pagkatulog, giukoy-ukoy sa asawa, gigunting. Nagreklamo ang bana. Unsa ang pautan na, unsa may isilot na to ni ini, kining mao nga nahitabo nga pikoy. Ubos sa atong revised penal code, kung wa ko mas article 262 sa revised penal code, gatawgon ni siya og mutilation, o kanang pag-among-among sa usa ka parte sa lawas sa usa ka tawo, mutilation. Okay. So ang kakitabo ingon sa nagareklamo kay pungot kay siya sa gibuhat sa asawa, gusto niya ipapriso. Gusto niya ipapriso. Now, para sa mga asawa pabinaw, dako-dako kini nga silot, reclusion temporal, ang mutilation. Unsa maning reclusion temporal? 20 years. Sa to pa, gumikan sa pagputulan nimo sa pikoy, 20 years. Na aron lugar nga ma-minus-minus, ang imuhang pagkapriso, guntingin lang gagamay, apot lang gamay ba, pag yun, tiwasi o putol diha, kay 20 anyos man ito ang pagpriso na makalabuso ta. Grabe sa boy. So mo na, tubag sa inyong pangutana. Part, wala tayo panahon og oras, din sa ato ka pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat talanta sa inyong pagpaminaw kanunay. Oras nga atong basahon na pod, ang ato ang tema, ang topic ni Ma'am Girlie karong gabi sa pagpanaguban sa programang Kalipay nga Mulahutay. Karong alas 6:30 takna sa kagabion. Okay, mao na ni. Kung magsigit ang reklamo ang atong pamilya, apektado. Akong balikon. Kung sigit ang magreklamo ang atong pamilya, apektado. Sabaw ni ang hisgutan ni Ma'am, topic karong gabi 6:30 sa gabi sa programang Kalipay nga Mulahutay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suan.
Magpasalamat na lang mi sa inyo nga pagpaminaw, pagsunod din sa atong programa. Sa ngalan ni JC James diri sa Pikas nga Lawak, uban ni Congressman Lordan Swan, ang atong kongresista sa District 1 sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information, Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives. Uban pod og kuyog ni Kagawad Agas 1, Minority Member sa City Council CDO, Padayon Pilipino. Kami magpasalamat og maayong hapon kaninyong tanan. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas. Kung gusto ka nga mo